To. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Araw po. Meron pong isang kwento tungkol sa isang lalaki. Siya po'y umiinom sa isang bar. Habang tinutungga po niya ang alak, bigla daw po siyang lumuha at humagulgol. Tinanong siya ng bartender. Sabi, "Sir, ano pong problema? Bakit po kayo umiiyak?" Sumagot naman po itong lalaki. Sabi niya, "Kasi nag-away kami ng misis ko." At sabi niya, hindi daw niya ako kakausapin ng buong buwan. Sabi naman po ng bartender, kinokonsole po itong tao, "Aba, sir, hindi ka ba masaya? Ayaw mo yon? Tahimik ang buhay mo? Bakit umiiyak ka? Okay lang yan." Sumagot naman daw po ang lalaki. Sabi niya, "Oo, masaya nga ako eh. Pero kaya naiiyak ako dahil last day ko na ito. Bukas, kakausapin niya ako ulit." Sabi niya. Mga kapatid, hindi naman po lahat ng mga kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom na masaya. Amen? Merong tao na kumakain pero lumuluha sila. Merong mga kumakain pero mag-isa sila. Merong mga kumakain na walang gana. Isang katotohanan po yan, na merong mga tao na kumakain na malungkot. Malungkot sila hindi dahil hindi masarap ang ulam nila. Malungkot sila dahil may sakit ang loob nila. Tayo po mga Pilipino, hindi naman talaga tayo nagyayaya ng ibang taong kain tayo dahil gutom lang tayo. Nagyayaya tayo na kumain ang iba kasi ayaw nating kumain na mag-isa. Amen? Isa po sa pinakamalungkot na karanasan yan ay yung meron ka nga pagkain pero wala kang kasalo. Masarap nga ang pagkain mo pero mag-isa kang kumakain. Amen? Kasi para po sa atin, ang pagkain ay pakikisama. Eating is all about relationships. Hindi pagkain ang nagpapabusog lang sa atin, kung hindi ang ating pakikipagsama, kung hindi ang presensya ng iba. Diba? Kapag gusto mo yung kasama mong kumakain, busog na busog ka. Pero kapag naiinis ka dun sa kasama mong kumakain, gutom na gutom ka. Wala kang gana. At dito po papasok itong dalawang pagbasa natin ngayong araw. Ano po ang sabi ng first reading? It is written, it said that, "On this mountain, the Lord will provide a feast, and He will wipe away the tears from our faces." Imagine niyo po yun. Bago ka pakainin ng Diyos, inuna muna niya na punasan ang luha mo. Kasi ang pagkain, hindi lang yan ang nagpapabuso. Ang pagkain ay pampalakas at pampagaling. Marami po sa atin ang kumakain, pero may iniiyakan. Aminin natin yan. Merong mga iniwan, pinagtaksilan, mga napapagod, nabigo, nagkakasakit, maraming nagkamali. At sabi ng Diyos sa first reading, "Huwag kang mag-alala. Aalisin ko lahat ng luha mo sa iyong muka. I will remove your shame. I will destroy death forever." Kaya nga po, sa paparating na Pasko, hindi lang yan tungkol sa mga parol at hamon. Sa paparating na Pasko, ito'y tungkol sa pagpupunas ng Diyos sa ating mga luha, pagbibigay ng ginhawa sa ating mga pagod. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, narinig naman natin si Jesus, nagparami ng pagkain. We heard about the multiplication of loaves and how Jesus fed the multitudes. Pero pansin niyo po, bago nagpakain si Jesus, ano ang sabi ng ebanghelyo? Nagpagaling muna siya sa mga may sakit. Ang mga bulag, nakakita. Ang mga pilay, nakalakad. Ang mga pipe, nakapagsalita na. Bakit nanggamot si Jesus? Kasi hindi ka pwedeng kumain na hindi ka muna pinagaling. Hindi ka pwedeng palakasin kung hindi ka muna patatahimikin. Hindi ka pwedeng pasayahin ng Diyos
kung hindi mo na niya pupunasan ang mga luha mo. At pagkatapos po ng pagpapagaling, pinaupo niya ang lahat. Bakit? Bakit bago ang pagkain, kailangan mo nang umupo ng mga tao? Kasi ang sinasabi niya sa kanila, huwag kayong magmadali, huwag kayong makipag-agawan. Ang sinabi ni Jesus, sit down, rest, and let me feed you. Kasi ang puso na pagod, hindi pwedeng patakbuhin. Ang puso na sugatan, hindi mo pwedeng sabihan na bilisan mo. Kailangan muna ang umupo, huminga, at magpahinga sa Diyos. Remember, we do not eat because we are hungry. We eat because God wants us to belong. And the disciples said to the Lord, Lord, where can we get enough bread in this deserted place? Diba, ganito rin tayo minsan. Nagtatanong tayo sa Diyos, Lord, paano ba ako babangon? Lord, paano ba maaayos sa aking pamilya? Lord, mababayaran ko ba lahat ng aking utang? Lord, ang hirap. Wala na akong mahanap na solusyon. Pero ano ang sagot ni Jesus? How many loaves do you have? How many fish did you bring? Hindi tinanong ni Jesus kung marami ba. Hindi niya tinanong kung kumpleto ba. Hindi niya tinanong kung sapat ba. Basta't ang tanong lang niya, meron ba? Kung ano yung meron nyo, yan ang ialay nyo. Kasi pagdating sa Diyos, tandaan niyo po, kahit nakakaunti, nagiging sagana. Kahit na kulang, nagiging sapat. Kahit na wasak ka at nahihirapan, nagiging buo sa pamamagitan ng grasya niya. At sabi pa ng mabuting balita, they ate and all of them were satisfied. Hindi lang sila basta't kumain, nabusog sila. Diba? Hindi naman po lahat ng mga kumakain nabubusog. Yun ang milagro. Kumain, nabusog, at sumaya sila. Hindi lang sila basta't nakaraos. Hindi lang sila basta't nakapag-survive. They were satisfied. They were filled. May sobra pa. At ganito po ang Diyos ating sinasamba. Hindi lang siya Diyos na nagbibigay ng sapat. Siya ay Diyos na nagbibigay ng sobra-sobra. Kaya mga kapatid, umasa po kayo. Kapag pagod ka na, may pahinga galing sa Kanya. Kapag sugatan ka, hihilumin Kanya. Kapag nagugutom ka, may kabusugan galing sa Diyos. At kapag wala kang kasama, asahan mo, sasamahan ka ng Diyos, gagabayan ka niya. Lastly, see in this gospel, the miracle is not only the food. The miracle is the family that God restored. Mga kapatid, sa paparating na Pasko, hindi naman po talaga pagkain ang hinihintay natin, di po ba? Ano talaga ang inaasam ng ating puso? Ano talagang hinihintay natin? Yung bumati, yung mga hindi bumabati. Yung umuwi, yung mga hindi pa umuuwi. Yung magkaayos, yung mga dapat magkaayos. Yung tumahan, yung mga umiiyak. Yung gumaling, yung mga may sakit. Yung tumibok muli ang puso ng mga nanlamig. Aanuhin mo ang pagkain kung wala ka namang kasama. Kaya tayo'y kumakain, hindi lang para mabusog. Tayo'y kumakain para makapag-ugnay muli. Tayo'y kumakain para magsama-sama muli. Amen? At kung merong mang kulang sa mesa, ang Diyos na po ang nagsasabi sa atin, ako ang bahala, ako magpupuno sa kulang. Basta't umupo ka lang, ialay mo sa akin lahat ng dinadala mo, and allow me to feed you, allow me to satisfy you. Mga kapatid, hindi lahat ng mga kumakain masaya. Pero lahat ng pinapakain ni Jesus ay gumagaling at nabubusog. Kaya sa banal na misang ito, lumapit po tayo muli sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi lang para busugin niya ang ating mga tiyan, kundi para punuin din niya ang ating isip, ang ating puso, ang ating mga kaluluwa, para manumbalik muli ang ating lakas, ang ating tuwa, at ang ating kapayapaan. Amen.